Guys, nandito ako ngayon para ipalaran sa inyo ang exclusive OR gate. Ang exclusive OR gate ay hindi nakabilang sa basic gate. So, ang exclusive OR gate ay makakonstruct mo lang kapag gamit mo ang iba pang logic gates. Pag pinag-combine mo sila, magkakaroon ka ng exclusive OR gate. So, sa exclusive OR gate, ang Boolean expression niya is A and B not or A not B and B. So, sa truth table, mapapakita natin ang pinagkaiba ng exclusive OR gate sa iba pang gate. So, makikita rito, kapag parehas ang iyong input, ang output mo ay logic level 0 or low. So, 0, 0, output may 0, 1, 1, output may 0. Kung magkakaroon ka lang ng high na output kapag parehas, magkaiba ang iyong input. So, 0, 1, and 1, 0, magkakaroon ka ng output na 1. So, sa experiment na ito, ang gagawin natin ngayon ay itong circuit na ito. So, nilagay ko na agad siya sa Logas para hindi time consuming. Nakalagay na rin ang kanyang text label. So, i-explain ko na sa inyo sa truth table ang experiment na ito. So, makikita dyan, magkahiwalay ang truth table na ito. So, may D1 and D2. Ang una muna natin, ipapakita ko sa inyo or sa may unang logic gate. Ayan. Gaya na sabi ko kanina, pag magkaiba ang iyong input, kakaroon ka na high na output. So, i-testing natin. Mag-focus muna tayo sa in3 dahil dun lang nakakonect ang kanyang output. So, ayan guys. Magkaiba ang input mo, 1 and 0. Meron kang output na 1. 0 and 1, meron kang output na 1. Pag magkaparehas ang iyong input, 0 ang iyong output. Pag magkaparehas pa rin, 0, 0, 0 pa rin. Next naman, i-explain ko sa inyo ang in1 at in2. Ang in1 ay directly nakakonect sa D1 sa switch at ang in2 directly nakakonect sa D2 switch. So, pag naglagay ka ng kung ano ang input mo, ay hindi lang output ng in1 mo. So, directly connected lang talaga siya. Ngayon din sa D2. So, 1 is equal to 1, 1 is equal to 1, 0 is equal to 0, 0 is equal to 0. Sasagutan na natin ngayon ang truth table na ito. So, ito na. Nalagyan ko na ng input ng truth table natin. So, 0, 0 para sa D1, D2. Unahin mo natin ang in1, in2. So, equivalent lang kung ano ang input mo and then ang output mo para sa in1, in2. Next naman ang output. Pag magkaiba ang input mo, so 0, 1, 1, 0, magkakaroon ka ng high na output. Pag magkaparehas naman input mo, 0, 0, 1, 1, 0, 0, low ang output mo. Next naman, sa pangalawang truth table, makita natin dito, D3, D4 nakakonect sa logic gate 2. At D5, nakakonect sa logic gate 3. Ang output ng 2, nakakonect sa input 3. Ang output ng 3 ay nakakonect sa output ng 4, input ng 4. At ang D6, nakakonect sa input ng 4. Output ay directly rin. Direct sa output, direct sa output, direct sa output. Kung masasagutan natin ngayon ito table, stimulate na natin siya. Unahin mo natin ng in4, then sa in4, kaya nang explain ko kanina, pag magkaibang input mo, output mo ay 1. Pag ma-rest na ng input mo, output mo ay 0. So, testing natin. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. So, sagutan na natin ang input, D3 at D4. Tingnan na natin ang D3 at D4. So, 0, 0, ibig sabihin, magkaiba ay magkaparehas ang kanyang input 0, 0, 0, 0. Dito naman, magkaparehas na ay magkaiba ng kanyang input. So, pwede tayo maglagay ng high output. Next naman, sa natitira ay pare-parehas ang kanyang input. So, 0,
ang in4. Tapos na ang in4, x naman ng in5. So sa in5, dito, medyo komplikado dahil ang isang input ng logic 3 ay nakabase sa output ng logic 2. So paano yun? Kung gusto mo magkaroon ng input na 1 dito, maglagay ka lang ng output na 1. So yan, nakita natin dito, may 1, ito na ang 1, is 0, so D5. Magkaiba ang kanyang input, 1 and 0, so ang output niya is 1. Kapag magkaparehas naman ang input mo, so 0 lalabas rito. Ganun lang. Mag-base ka na sa truth table. Pwede rin, dito ko na lang mag-input. Direct sa switch, i-leave mo na siya sa 0 kung gusto mo magkaroon ka ng high na output. So, sagutin natin ito table. Mag-base na tayo sa in4 for reference. So, D5, tignan natin ang D5. So, 0, 0, 0 is 0. 0, 1 is 1. 1, 0 ay 0, 0. 0, 0, 0. 1, 0. 1, 0. 0, 1. 0, 1. 1, 1. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, ayan na ang table pa sa in5. Next naman is ang in6. So, sa in6, bali, itong 2 and 3 ang input mo para sa isa. At ang D6 ay isang pang input. So, kapag naglagay ka ng isang logic 1 sa input, kahit saan dyan, makikita nyo dito, nag-output tayo ng logic 1 para sa in5. Automatic, mag-logic 1 ang output sa 4 kapag magkaiba, 0 ang isang input mo. Pero kung magkaparehas ang input mo, logic 1, 0 ang output mo. So, para masagot natin agad ang in6, sa output, mag-base tayo sa in5 at sa D6. So, makita natin 0, 0. So, try natin. Para proof, 0, 0, 0. 1, 0. Output, 0, 1. Galing sa in5. 1, 1, 1. Wala kang in6 na output. So, ganun lang guys. Mag-base ka sa D6 at in5 kasi connected naman po sila. So, sugutan natin. 0, 1, 1, 1, 0, 0, same. 1, 1, same. 0, 1, different. 1, 1, same. 0, 0, same. 1, 0, different. 0, 0, same. 1, 0, different. 0, 1, different. 1, 1, same. So, ayun na po. Ayun na po ang experiment para sa XOR gate. So, salamat sa panonood. At sa muli.